Para po sa devotion natin patungkol sa resurrection, dito po pinag-usapan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ang ebidensya na meron tayong resurrection na tayo bubuhayin mag-uli someday in the future sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At yung ebidensya po ay ang ating Panginoong Jesucristo mismo ay nabuhay mag-uli. Kaya po sinasabi sa Biblia na siya yung first fruits of resurrection. Ibig sabihin, siya yung paunang bunga. Tayo na yung mga kasunod na bunga. Kung paanong muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo, tayo rin ay mabubuhay kasama niya, magiging kasama niya ng pangwalang hanggan. Now, ilan po sa mga puntos na binigyan natin diin? Number 1 po, resurrection gives meaning to life. Resurrection gives hope to the hopeless. And resurrection gives us courage to face death. Now, gusto ko pong i-emphasize na tayo mga Kristiyano, tayo na dapat yung walang kinakatakutan. Hindi na tayo natatakot sa kamatayan, hindi na tayo natatakot sa kahit anong masama na pwedeng mangyari sa atin. Because in Christ Jesus, we are invincible. Ibig sabihin na invincible, hindi ka kayang talunin, hindi ka kayang gapiin, hindi ka kayang lupigin ng kahit ano, kahit sino. Kahit ang mga spiritual na sandatahan, no? Evil forces. Walang makakatalo sa iyo. Walang makakalupig sa iyo because you are in Christ Jesus. And Jesus Christ overcame death, He overcame sin, and He overcame the power of the evil ones. Ang ating Panginoon Jesucristo ay mananagumpay at tayo po ay naka Kristo, tayo na rin ay mananagumpay. Kaya po tayo na yung pinakawalang takot dapat sa lahat. Tayo na yung todo-todo paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga sa kasandaluhan ng Panginoon, tayo yung pinakanangunguna. Bakit po? Wala tayong kinakatakutan. Kahit mamatay tayo, mabubuhay ulit tayo eh. Sabi nga po ni Jesus Christ nung kausap niya yung magkapatid na babae, dahil yung kapatid nila na lalaki, si Lazarus, ay namatay. Sabi rito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Napaka-comforting po nito nang sinabi ni Jesus Christ doon sa kausap niya, kapatid ni Lazarus. I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Ang taong nananampalataya sa akin ay mabubuhay even though they die, kahit pamamatay sila. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Do you believe this? So mga kapatid, yan din yung tanong ko sa bawat isa. Do you really believe that Jesus Christ will raise you from the dead in the future? Kung totoo na naniniwala ka na ang ating Panginoon Jesucristo ang siyang bubuhay sa iyo mag-uli someday sa kanyang muling pagbabalik, then, anong dapat nating katakutan? Anong pumipigil sa atin para ibuhos natin yung ating buhay para paglingkuran ng Panginoon? What stops us to serve the Lord with our entirety, with our entire lives? So mga kapatid, talagang tayo na dapat yung mga pinakamatapang sa lahat. Walang kinakatakutan. Because we have overcome the grave. Tayo po ay mananagumpay na. At ang ating Panginoon Jesucristo, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Tayo rin po pagtatagumpayan natin ang kamatayan. And because of that assurance, we have nothing to fear. Tayo po ay pinalaya na mula sa takot sa kamatayan. So, ang challenge ko po sa bawat isa sa atin, paglingkuran natin si Lord, ibuhos natin yung buhay natin sa Kanya. Be unstoppable. Give your all. Wala nang dahilan para magtira pa para sa ating sarili. Let's offer all to Jesus. Let's surrender all to Jesus. At hayaan natin siya yung gumamit sa atin para sa ikalalaganap ng Ebanghelyo at ng Kanyang kaharian dito sa lupa. Maging kagamit-gamit tayo sa Kanyang kaharian. Remember this, our lives are just investment here on earth. Hindi po ito yung dulo, no? Hindi yung earth, hindi ito yung e-enjoyin lang natin yung buhay natin until we die. No, this is an investment. At ang mga nag-e-invest sa umpisa, nandun yung sakripisyo.
Wala pong nag-invest ngayong araw tapos pinakinabangan na lahat ng investment ngayong araw at majority po, or pwede natin sabihin 99% of the time, ang mga investors, sila yung nahihirapan, nagsasakripisyo sa una. Pero aani ng marami sa huli. Ganyan din po ang kalagayan natin, no? We are just investing our lives. Ang sakripisyo natin nandito sa lupa, pero ang ani natin sa buhay na walang hanggan. So magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.